Inreklamo sa Office of the Ombudsman ng ilang grupo ng mga magsasaka, sina Bureau of Customs Commissioner Ariel Nepomuceno at Bureau of Plant Industry Director Glenn Panganiban. Ayon sa grupo, iligal umanong pinahintulutan ng mga opisyal ang pagpasok ng libo-libong metriko tonelada ng imported rice sa kabila ng umiiral na importation ban. Alamin ang buong detalye sa balita ni Sheena Torno. Tumungo na sa Office of the Ombudsman ng Federation of Free Farmers at ilang grupo upang maghain ng reklamo laban silang opisyal ng Bureau of Customs at Bureau of Plant Industry ng Department of Agriculture araw ng Biyernes. Kinasuhan ng grupo sina BOC Commissioner Ariel Nepomuceno at BPI Director Glenn Panganiban ng paglabag sa Section 3 ng Republic Act No. 3019 o ang Anti-Graft and Corrupt Practices Act, pati na rin ng grave misconduct, gross neglect of duty, at conduct prejudicial to the best interests of the service. Sanabi ni FFF National Manager Raul Montemayor, malinaw ay pinagbabawas sa ilalim ng Executive Order No. 93 ang pag-aangkat ng regular at well-milled rice mula buwan ng Setyembre hanggang Oktubre noong 2025. Pero naglabas umano ng isang memorandum ang BPI noong August 14, 2025, nagbigay ng mga tinatawag na grace period sa mga rice importer na hindi naman nakasaad sa nasabing EO. So sa tingin namin that is illegal and abuse of authority. In fact, meron pa silang second type of shipment na kung containerized, ibig sabihin nakalagay sa container van. Basta umalis sa source country ng August 30 or earlier, kahit kailan natin sa Pilipinas, okay pa, kahit cover na. Walang deadline. Sabi lang, paano nangyari yun? Anong panyan sa van? Kala namin ititigil pinagbigyan pa nyo itong mga importer na ipasok. Madali lang nilang dayain Ang malala pa, sabi ng FFF, pinayagan ng ilang shipment ng bigas habang ang iba umano ay pumasok ng walang malinaw na arrival deadline. Libo-libong metriko tonelada umano ng imported rice ang pumasok sa bansa noong September 2025 kahit ganap nang ipinatupad ang importation ban. Bakit sila gagawa ng ganun? Sino ang makikinabang? Di ba mga importer? Sabi na, sabi mismo dun sa EO, itigil mo na pansamantala yung importation dahil sobra-sobra na ang pumasok, kaya bumabagsak ang presyo ng baray. Pinagbigyan pa nilang September, 340,000 tons ang pumasok noong September. Dapat wala na. Dagdag pa ng grupo na ang pagpasok na imported rice sa kasagsagan ng anihan ay nagpabagsak sa presyuhan ng lokal na palay dahilan kung bakit apektado ang presyo ng bigas sa mga pamilihan. Hiniling ng grupo sa Office of the Ombudsman na patawan ng preventive suspension sina Nepomuceno at Panganiban na nasa likod umano ng iligal na pagpasok ng bigas. Nananawagan naman ang grupo sa Ombudsman na aksyonan ang kanilang reklamo laban sa mga opisyal. I hope they will evaluate yung complete namin based on experience. No? Sa nakita kasi namin, masyado ng inaabuso ng gobyerno yung mga magsasaka, binabaan nila yung tarif, pinayagan nila ang sobra-sobrang pag-aangkat, no? At in the process, nahirapan masyadong mga magsasaka, halos walang tulong o effective response ang ginawa ng gobyerno. Kaya kami, napipilitan kami to take the legal remedy. Matatandang sa datos sa Department of Agriculture, umabot sa 3.37 million metric tons ng bigas ang pumasok sa bansa noong 2025. Mas mababa yan kumpara sa 4.81 million metric tons noong 2024. Wala pang tugon sa Nepomuceno at Panganiban ukol sa reklamong ito. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News.